Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang tao na nakakonect sa iyo. Yan. Maraming salamat muna kay Sir Ronald Balbuena. WC7, letter T sa yung thanks donation, sir. Maraming salamat po. Ronald Balbuena, WZ as a zebra, 7, letter T sa yung thanks donation. Tingnan natin ang tao nakakonect sa'yo. Tingnan natin yung feelings niya, intention, behavior, your feelings, the blockage, potential outcome mo this week, at ang advice ni universe. At syempre sa mga tao o sa mga connection na nagkaroon ng mga ghosting, breakup, separation man yan. Tingnan natin kung ano yung message at saka yung mga gustong sabihin ng bawat isa na messages, no? Tingnan pa rin natin. Single ka man, double, triple, or bagong kakilala man ito, or nakakausap man ito. Tingnan natin, ha? Tao na connect kay Aris. Ano ang nararamdaman mo kay Aris? The Page of Swords. Tandaan nyo palagi na tayo is vice versa dahil hindi ko binanggit ang iyong pangalan. Okay, nararamdaman niya sa iyo. The Justice. Ay, ganun. Okay, nararamdaman niya sa iyo, maaring ano kayo, no? Iba kayo ng age nito, no? Or pwede rin naman na nagkakilala kayo by the internet o nandun yung situation na ibang lahi rin siguro ito sa nakita ko sa iba sa inyo. The Two of Pentacles and the Four of Wands. Or pwede rin na kayo is bago nitong taon na ito, ha? Okay, nararamdaman niya sa iyo, Aris, handito kasi yung ano, no, pagsisiyasat. Pwedeng ikaw ito or siya. Nararamdaman siya hindi yung pagsisiyasat in this connection. Hindi siya ganun na nagiging mabilis. They try to make it balance, this connection. Nararamdaman niya sa iyo is tinitimbang niya kung ano talaga yung ano ba talaga itong connection na ito at ano ba yung nararamdaman mo sa kanya, ano ba yung magiging outcome, mga ganun. Nandun siya sa point na yun, yun ang nakita ko. Maaari din na nagkakaroon siya ng pagsisiyasat or pag-searching or maaaring tinitingnan niya yung mga internet or social media man yan, kung meron kang platform or maaring nagsisik in siya ng information pagdating sa'yo. Pwedeng ganon sa iba sa inyo. Yan, naramdaman niya, try to make it balance. Pinag-iisipan at pinag-aaralan niya pa no? Itong relationship or itong connection na ito sa nakikita ko dito sa inyo. Ay, anak na ano mo. Ayan, may na nga yan. Pipindot mo anak yan. Yun ang nararamdaman niya sa iyo. Para naghahanap siya ng clarity, no? Nandito siya sa point na yun. Naghahanap siya ng clarity in this connection. Nag-iisipan niya pang maigi. Tao na na-connect kay Aris or vice versa tayo, no? Ano ang intention mo kay Aris? Ay, ganun. The world. Yan ang lumabas, oh. Lumabas. Kasi talagang yung biglang boom. Intention niya sa iyo. Intention sa iyo, Aris. The world. Ano yung the world? The Five of Cups. The Two of Pentacles. Para ang dami mong tuwa. Okay, intention niya sa iyo. Or vice versa tayo, intention niya kasi sa'yo, nandito siya sa sitwasyon na medyo nagkakaroon ng struggle in this relationship. So nakita ko ito, either sa part mo or sa part niya, may struggle situation. Hindi ko alam why pero intention niya sa'yo is nagkakaroon siya ng pag-iisip to think about something if you are the person na meant sa akin na ikaw na ba, parang maibibigay
niya maipapasok, parang maibibigay mo ba yung ikaw bilang may connection, parang gano'n. Halimbawa, ano bang puwede ko explain dito, hindi ko ma-explain, eh. Kung ikaw yung tao na can do anything pagdating sa kanya, gano'n, o yung kung may mga needs siya, ganyan, kung maibibigay mo ba, nandun siya sa pag-iisip na yun. Intensyon niya naman sa'yo, okay naman yung intensyon niya kasi they want to fulfill this connection, 'no? Gusto niyang ma-achieve talaga perfectly itong connection na 'to. Yun nga lang, pagdating dito sa connection, there's a struggle or merong blockage. Hindi ko lang alam in what, kung sa'yo o sa kanya, may konting blockage lang. Puwedeng sa kanya rin 'to, maaaring they or sa'yo, nagkakaroon ng boundaries to each other, puwedeng gano'n. Kasi andito pa yung sitwasyon na parang they searching or they thinking pa kung saan anong kahihinatnan ng connection na 'to, nandun sa point na yon. Maaaring isa sa inyo is nagkakaroon ng boundaries dito sa situation na 'to. Maganda naman yung intention niya sa'yo, eh, yun nga lang may blockage dito sa situation. Puwedeng sa part mo or sa part niya. Nagkakaroon ng pag-e-evaluate in this connection. Tingnan natin anong behavior, tao na naka-connect kay Aries. Anong behavior mo kay Aries? Tao na connect kay Aries. Anong behavior mo kay Aries? Is the Nine of Swords. Behavior mo is the Nine of Swords. Bakit? In the Nine and the Nine. Okay. Ang behavior niya sa'yo, alam mo, medyo nag-aalala siya in this connection. May konting pag-aalala. Pwede rin kasi ito na maaaring nagkaroon ng mga connection from the past na hindi naging maganda or pwedeng sa part mo or sa part niya, pwedeng sa part niya, ganyan. Ang behavior niya sa'yo is may konting pag-aalala. Ganyan. May konting worrying in this connection. Nagkakaroon siya ng emotional. Ano yung point na can I give my all or can I give all of my love dito sa connection na to? Dapat ba? Nararapat ba? Kailangan ko bang gawin ng lahat para sa connection na ito? Or andun yung sitwasyon na yun. No? Ako nakikita sa iyo. Behavior naman niya sa iyo at talagang andun yung manifestation to fulfill, no, this relationship in a good. Andun naman ikaw naman yung pangarap niya, ikaw rin naman yung gusto niya. Yun nga lang, may konting pag-aalala lang na nagaganap o nangyayari. Kaya medyo naguguluhan siya, no? Yan, because siguro andun din kasi yung blockage, 'di ba? Yan, nandun siya sa point na pag-iisip na nagaganap sa connection na ito. Yan, baby yan sa'yo, okay naman eh. Nagkakaroon lang ng worrying situation. Hindi ba ako iiyak dito? Siya na ba talaga? Ito ba yung tao na minanifest ko? Ito ba yung something yan? Ikaw ba yung kasiyahan ko? Ikaw ba yung magbibigay at magbubuo ng 10 of Cups ko? Parang nandun sa point na yun. Yan. Tingnan natin ang Aries. Anong nararamdaman mo sa tao na ito? Anong nararamdaman mo sa tao na ito? Vice versa tayo, ha? Anong nararamdaman mo sa tao na ito? We have the Knight of Pentacles and the Four of Pentacles. Four of Pentacles, Nararamdaman mo sa kanya. Ba? Pareho kayo? 9 and 9, oh. Pareho kayo. That of Wands. Okay, nararamdaman mo sa kanya, Aries. Masaya ka naman eh. Sabi mo, masaya naman ako. Kaya hanggat maaari, ayoko siyang bitiwan. Kaya kumbaga, ayoko siyang pakawalan. Nandun ka sa point na yon sa nakikita ko dito. Yun nga lang nandun yung takot na nararamdaman in this connection din. Same kayo ng pattern eh, no? Pero nararamdaman mo sa kanya, masaya ka. As in, we have the sun, no? Masaya ka naman talaga. Masaya ka kapag kasama mo siya, o kaya nakakausap mo siya, o kaya nakakabanding mo siya. Masaya ka, no? And nandun naman yung point na you want to improve this relationship. Hindi ka nagmamadali actually, but you want to improve in this relationship. Kaso may konting doubt or may binahadon ka sa point na
you don't know how to proceed. Nagkakaroon ka ng option sa buhay mo. No? Siguro nga dahil sa pag-iisip din sa nakikita ko dito. Kaya naramdaman mo sa kanya, may doubt or nandun yung point na may hinihintay ka maybe or nandun yung point na nagkakaroon ka talaga ng option sa buhay. May konting pag-aalala and konting option pero ayaw mo siyang pakawalan. Hindi ko alam kung this is pagiging makasarili or ano. Ano ba talaga, Aries? Ano ba talaga? Ano ba talaga yarn? Diba? No, sana, no? Sana. Kasi andun yung emotion, situation pagdating dito sa relationship na to. Yun. Pwede rin na ano, na pwede may mga past situation na hindi naging maganda. Ganyan. Eh, lalo ako, kung you're in a third party, medyo mahirap talaga. Diba? May option talaga na nagaganap. Yun ang nakita ko. Naramdaman mo sa kanya. Yun. Ayaw mo siyang pakawalan kasi masaya ka. Kapag parang siya yung person na kapag kailangan ka niya, nandiyan siya. Ganyan. A person who can lean on. A person na pwede ko makakausap. A person na makakapagbibigay to enlighten me or makapagpapasaya sa akin. Ganun. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Tingnan natin yung blockage. Ito man, ngayon man ito or this is the past. Blockage. Single ka man or double, triple, ganyan. What is the blockage? Ano pong blockage kay Aries? Pagdating sa love or connection na ito, we had the settling, oh. Your blockage is not compatible. Ay, panalo. Okay, kung kayo is bagong nakakausap, bagong kilala, at hindi pa gano'n na matagal, or pwedeng kung matagal if there's sa third party, ganun din, hindi kayo para sa isa't isa. Ganun din naman sa mga nagkahiwalay, no? You don't really believe there's a match for you. Have an open mind. Maaring naiisip nyo, kasi andito na magkataligod sila, di ba? Na hindi kayo, maaaring nagkakaroon ng mga secret, or hindi talaga, not in the same page situation. Kaya rin sinasabi dito, kaya mag-ingat kayo, no, kung kayo is bago nitong tao na to. Kaya pala may blockage. Kaya pala sabi ko, parang may blockage. Ako, o may struggle, o may blockage. Kaya nagkakaroon pala ng something option. Parang nag-take a pose kasi yung isa sa inyo. Maaring na dun sa point na, siguro, you realizing or na hindi ito para sa iyo itong relationship na to. Pwedeng ganun, no? Or maybe if this is the past, hindi kayo naging same page ng tao na ito sa nakikita ko dito. And don't stay with someone who isn't right for you just because it's safe. Ay, alam niyo na yan, ha? Ako din nagulat, eh. Ulitin ko, ha? Settling. Don't stay with someone who isn't right for you just because it's safe. Tingnan natin na iyong potential outcome this week, Aries. Pero kung masaya ka, it's up to you. Kaya ingat na lang kayo kung mga bago yan, o luma, or luma pero nagkaroon ulit ng connection, o nakakausap, ingat na lang din, ano? Yan. Maaring may mga boundaries din kasi ako nakikita dito. Potential outcome ni Aries this week. Potential outcome. The Ten of Wands. Ano po? Please show me. And the 10 and the 10. Lolo. Potential outcome is the 6 of Wands. Okay, potential outcome mo is good kasi may mga sitwasyon na magtatapos na. No, there's a potential ending of situation. Pwede mga problema, struggle, or kung may mga hinihintay ka na sitwasyon, pwede ganun. Also, potential outcome is the achievement. Yan, magkakaroon ng mga achievement, victory, and success. Ako nakita dito may mga well-wisher na pwedeng maganap o makamit. You will enjoy the fruit of your labor and success this time. So nakita ko dito may mga happiness, enjoyment, may mga getting together also, no? Yan, may mga goal na makakamit, may mga parang nandun ka naman sa point na, kasi nasa point ka ng buhay mo na, you are more on keep moving to reach your goal. More, no? Sa nakita ko dito, you enjoy your life. Ang nakita ko dito, handun din yung mga recognition situation na nagaganap o nangyayari sa iyo, Aries. And then also, you enjoy your life. There's a happiness and fun celebration.
getting together, yan, may mga surprise parties, event situation ako nakikita sa'yo. You will become a center of attention din sa nakikita ko sa'yo dito. Yan, may mga winning situation. Yan. In what way, hindi ko alam, pwedeng mananalo ka sa gamble o may mga pagkapanalo o pagkakakilanlan o mga papuri, pwedeng ganun. O may mga goal na magsasucess na. May mga magtatapos. Also, the 10 is kasi is completion. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers, no? Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang advice kay Aries. Advice po. Also dito sa ano mo is also dito sa pagbabalik ng strength, confidence, pride, ganyan. Pero it's more on successful ito. Yan. Ang iyong advice is the Queen of Swords. The Eight of Pentacles. The King of Wands. And the Seven of Swords. Okay, when it comes sa advice, ang sinasabi sa'yo dito is, kung may mga bagay na kinakailangan na isaayos, or mga bagay na kinakailangan ng i-let go, gawin na. No? Kung may mga bagay na sitwasyon na need to fix, gawin. Sa nakikita ko dito. You need to escape sa isang situation na it's not working to you anymore. You need to getting away with something, no? You need mo mag-start ng fresh, and also you need to see the fact of the situation. Tama ba to? Mali ba ito? Makakagod ba ito? Mali ba to? You need to see the fact, no? Ang nakita ko, and you need to be strong. Always do something na may purpose. Always have a clear mind. This is the time na to step up. Ang nakikita ko rin sa'yo dito. And pag-isipan mo talaga maigi, tama ba o mali ang mga dapat na, yung mga ginagawa mo this time. No? At saka mag-ingat ka rin sa mga pagsasalita mo, sa mga decision mo, sa mga action mo, sa mga movement mo, ganyan. And try to control and balance any situation in life. Pera man yan, emotion, trabaho, relasyon, yun ang nakikita ko dito. Kung may mga dapat iwasan, iwasan. Kung may mga bagay o sitwasyon na need to cut it. Yan. Don't regret, no, sa mga sitwasyon. Iwas ka sa mga sitwasyon na hindi hindi makatotohanan. Yun. Ang sinasabi dito. Okay, tingnan natin yung mga nagkahiwalay, ghosting, separation, kung ano man yan. Message. Kuha tayo ng 3. Meron tayong love me, leave me. Back and forth feelings, unstable affection. Maaring na iba sa inyo is away-bate, in and out. Kaya maaring nahan doon sa point na yun, sinasabi, left on read, ignore messaging, seen, no respond. Maaring iba sa inyo is naghihintay ng respond ang bawat isa, o nahan doon yung point na minsan in the past, siguro hindi naging good yung connection talaga. Minsan ini-ignore ng isa ang message, o maaring nag-uusap man, nagkakaroon ng naiiba yung topic o pinag-uusapan, mag-iwas, no? And the tea is cold now, no more drama over it, past expired. Nahandun yung isa sa inyo is talaga naka-recover na, no? Nandun na sa point or na, pero even if na nagkaroon ng recovery, nahandun pa rin yung isa naghihintay, no? Sa nakikita ko naman na parang umaasa pa rin yung isa, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Yes, nahandun yung point na siguro still in a heal situation, ganyan, nagkaroon talaga, naging cold, naging hot and cold yung relationship na to. Truth hurts, reality check, wake up call, and clear eye. Naaring nakita niya ang katotohanan, or may mga nalaman na katotohanan, or nagkaroon dito ng awakening sa iba sa inyo, no, isa sa inyo. May mga nalaman na sitwasyon at nagkaroon ng kamulatan, oh my God, this is not real. Nandun na sa point, ibig sabihin hindi pala. No, o may mga na discover na situation in life. Tingnan natin ang mga
kung ano yung mga bagay na gusto niyang sabihin or sabihin mo sa kanya. Mga hindi nasabi na gustong sabihin sana. Pa tayo na ano? Okay, I try to fall for someone else but no one can compare. Ganun, ibig sabihin, kahit na nagkaroon man ng ibang karelasyon, ikaw man ito, Aries, or siya ha, nagkaroon man ng ibang connection, na yung isa sa inyo is hindi same page hindi ito makukumpara. Ibig sabihin, is isa sa inyo is you're the best. Parang gano'n sa point. If I had cherished you more, would we have made it? Ganun. Sino yan? Ikaw ba yan, Aris? Or vice versa? If love had a weight, would you still carry it? Galileo. Mahal niya. Isa sa inyo nagmamahal pa rin. Intuition, trust your gut, it's real wrong. Nandito yung sitwasyon na naguguluhan siya, no? Isa sa inyo still naguguluhan pa rin. Nasasaktan, naguguluhan pa rin. Gusto niya sundin yung intuition niya, pero hindi niya alam. Didiretso ba siya, mag-i-stop pa siya? Nandun yung back and forth na situation, ano? Kaya nandito pala inyo. Papayagan mo ba siya, Aries, or vice versa ito? OMG. Sa mga nakahiwalay yan, ha? Arigato naman, God bless.